Ler, halimbawa, kung mabigyan kita ng materyales, magawa mo ba yung bahay mo? Marinovate mo ba yung bahay mo? Mapalitan mo ba yan ng mga chucho-chucho? Gusto mo ba? Or hindi na? So magandang hapon po mga kabayan. Meron tayong bisitahin at i-check natin. Meron lang tayong titinan ngayon. I-check natin yung tirahan mga kabayan. Kung ano yung magagawa natin. Yes, nandito tayo ngayon sa bahay kubo ni Kuya Ler and Ate Veronica. Yung ahawak ko, no, ay sisilipin ko yung aking asawa. Kung nandyan ba. Asawa ko! Ahawak ko! Bakit hindi ka na sumasagot? Ha? Siguro katatapos lang. Mukhang nangihina ka. Ha? Nangihina ba? Bakit nangihina? Patingin nga sa pulso. Puso? Akin na yung pulso. Katatapos lang. Bawal pa, ha? Kasi bagong panganak, Kuya Ler. Wah! Wow, mayroon na kay musketero na ilagay yun na pala. Oh, very good. Dapat ganyan. Kasi alam mo, ang musketero, hindi lang para sa mga, or kulambo kung tawagin. Hindi lang para sa lamok, kundi naiibsan din yung lamig dyan sa loob na pumapasok na hangin, naiibsan din kasi may musketero, kumbaga butas-butas lang. Kasi yan din kami noon nasa bundok nagmumusketero din kami May ibsan yung lamig, yung hangin na pumapasok dyan. Kaya hindi lang sa lamok, sa langaw, pati sa hangin mga kaway, para hindi masyadong lamigin. Kumusta Kuya Ler? Ayos. Saging. Saging? Saan? Ha? Hinog ba yan? Pinag-ano ng mga bata yan? Naubos na. Hi, Ate Veronica. Hello po. Good morning dyan. Pasensya na naman, maingay na naman ako. Nandito naman yung chismosa, dumating na naman. Po mga kabayan, bumalik kami dito. Kasi may nakapansin po dito sa tirahan nila na nilagyan ng dahon ng saging. Titinan ko yung sa likod Nung time na nandito kami, ay butas-butas po talaga dito. Pagbalik namin, binago ni Kuya Ler, tinapala niya ulit kasi nasira na. So, ayan po mga kabayan. Bago siyang lagay, pero nagahay na kasi butas na naman. Butas na naman po mga kabayan. Kasi ganito, kahit bubong, ito ang ginagawa nila or balat ng puno ng saging or dahon ng saging mga kabayan para maibsan yung lamig. Kasi may bagong panganak dito. More or less, 1 month old lang po yung yung bata mga kabayan, kaya super lamig, kaya nilagyan nila ng ganito. Kasi lalo na ngayon, malamig na nga sa bundok, plus maulan-ulan pa, kaya lalong malamig ngayon sa kabundukan. So ganyan. So ito yung napansin ng ating mga viewers, no? Yung tinapal dito. So itong bahay niya mga kabayan, no, ay kulang talaga, no? Kahit nga dito, dito sa harapan ay sako, nandito pa sa ingan niya. Ayan, no, naiinitan, ibig sabihin, nagkumuluntoy siya, naiinitan siya mga kabayan, delikado nito. Kuya Ler, ingat ka dito, Kuya Ler, ha? Kasi tinan mo, halos kakainin na ng apoy. Pag once na kinain ng apoy yan, nakakugon pa kayo, madaling kainin. Paano kung tulog si Veronica dyan? Diba? Delikado. Kaya ingatan mo. Hanggat maaari, ihilain mo kunti dito yung saingan mo. Kasi napakadelikado yan. Diba? Hindi may bagong panganak pa dyan, asawa mo. So, yan po yung napansin ng ating ng ating viewers. So, ikot tayo kung ano pa ba talaga ang buong bahay ni Kuya Ler. So, yan. Dito, mga sako na to. And then, ito naman po mga kabayan, yero. Yan. Puro yero na mga pulot-pulot na lang siguro yung mga kabayan. Tapos sako, another sako ulit. And then yero na naman dyan. And then yung kabila ay ganun din. So parihas mga kabayan, no? Talagang kawawa yung paikot. Tala, ikot tayo para makita natin. So ayan. Pero nakakugon siya. Ayan, nakakugon naman. Kahit paano. Nakakugon. Medyo bago yung kugon. So ayan. Katulad nito mga kabayan. Nakakugon siya. Pero yung itaas niya, daw ng saging. So ano ba yung buhay ng daon ng saging mga kabayan, 'di ba? After few days at ito na naman, lalanta na naman yung
yung dahon, tapos gaganyan Doon na sa naman siya. Siyempre, tutulo na naman yan dyan. Eh, panay ulan, panay ulan, panay ulan. Kaya, ito ay bahala na si Batman, may awang Panginoong Diyos, no, na magawa natin ng paraan dahil napakahirap itong mga kabayan, lalong-lalo na dito sa mga ano nila. O ito, nakita nyo po, ito yung likuran, sako na naman, tapos ito, dahon ng saging. Ngayon po mga kabayan, ang gagawin namin dito sa bahay ni Kuya Ler, so mag-uusap kami ngayon ni Kuya Ler. Kasi ito, kung sa yero, estimate ko lang, kung ito, 3 to, pero i-run off na natin sa 4 o 1, 2, 3, 4. Oh, 'di ba? 4. Although matitibay naman yung ano kasi bago tubahin niya eh. Matitibay naman yung mga poste, maganda yung pagkagawa. Sinong gumawa dito, Kuya Ler? Ako po lang. Oh, marunong ka palang Isa gumawa. po. Ganyan. Isa lang po ako. Hindi lang bahay bata ang ginagawa, pati bahay mismo ng pamilya ginagawa. 'Di ba? Saan ka ba magaling? Sa bahay bata gumawa o bahay ng tirahan? Parehas. Yan si Kuya Ler. Magaling ka ne. Ano ne? Magaling ka rin ngayon. Kanyaman ne. Kanyaman. Wow, sarap ah. Sarap. Makanyan. So, syempre, buti na magaling gumawa. Hindi lang magaling gumawa ng anak, kundi magaling din gumawa ng bahay. In fairness, maganda. Malinis. Malinis yung paggawa niya, pulido, no? So, itatanong ko sa'yo, Kuya Ler, halimbawa, kung mabigyan kita ng materialis, magawa mo ba yung bahay mo? Marinovate mo ba yung bahay mo? Mapalitan mo ba yan ng mga chucho-chocho? Gusto mo ba? Or hindi na? Ha? Gusto mo ba na malagyan natin to ng ano? Maayos natin ng kahit papaano konti yung bahay mo? Ha? Gusto mo? Labay. So, labay mo. Ngayon, kung gagawin natin, ikaw ang gagawa. Siyempre, wala tayong karpintero. Wala tayong pambayad sa karpintero. Ikaw ang gagawa. Kaya. Okay. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, walang paraan. Ito nga eh. Nagawa mo nga ng paraan. O katulad nito, butas-butas ito. O ayaw mong may butas dyan, nagawa mo ng paraan. Kasi gusto mo na walang butas dyan, kaya nagawa mo ng paraan. Ganun yun. Para wala angin. O walang angin. No. Walang angin at walang papasok na mga kung ano-ano dyan. O lalong-lalo ngayon na may baby kay bagong panganak si Ate Veronica. Kaya po mga kabayan, bumalik ako dito. Kasi sabi ko, titingnan natin kung anong magagawa natin sa bahay ni Kuya Ler. No, kasi may bagong panganak, may baby. Ayan no, nandito sa katabi ko, hindi na makikita. Pero nandito. Ayan, okay lang. Magano. Kasi nagpapadidi po mga kabayan. Pero nandito sa tabi ko. Kawawa yung bata mga kabayan. No, kawawa yung bata. Nandito kami Kuya Ler kasi renovate natin. Yung walang dingding, malagyan natin ng dingding. Gusto mo ba magpalit ng yero? Or ganyan na? Anong gusto mo? Diba nabanggit mo sa akin, gusto mo sana maglagay ng extension dyan. Dito. Para hindi mabasa. Kumbaga dyan yung extension mo. So, anong gagawin mo? Gusto mo ng yero or ano na lang? Kugon? Anong gusto mo? Yero na lang. So, ikaw naman, Ate Veronica, anong gusto mo? Yero, kugon? Pambaldog. Yero. Okay. So, yero din ang gusto ni Ate Veronica. Gusto din ni Kuya Ler is yero. Okay. Ang gusto ko, walang kugon, walang yero. Open lang siya. Tanggalin natin yung kugon, tanggalin din natin yung yero. Para pag umulan, ligo na kagad. Diretso. Sabon na lang. O ayaw mo nun, tuwing ulan, hindi mo na kailangan na magsigabuhos ng tubig. Hihiga ka na lang ganyan. Hala, sige ka na lang sabon, shampoo, ganyan. O tapos na. Nakaiga marig. So, yero. Okay, sige. Pwede naman, Kuya Ler, na palitan natin to ng yero yung kugon, tapos mag-extension ka dyan. Huwag natin itapon yung kugon, magagamit pa rin natin yan. Marirecycle natin doon sa extension mo sa kusina or sa pahingahan. Kasi kung puro yero to, may baby kayo, no, mainit. No, mainit. Tama yung sinabi mo na gusto mo magdugtong na extension dyan, doon mo ilagay yung yero. Baldog na lang. Oo. Para yung baby, hindi mainitan yung magnanay. Doon pa rin. Kasi siyempre, ngayon malamig pa ang yero. Siyempre, oo. Pero pagdating ng panahon pagtag-init na naman, puro yero,
tapos mababa pa, mainit sa loob. Hindi makakatulog yung bata. 'Di ba? So, yung yero, pwede mong ilagay dito, and then yung kusina, i-extend mo doon mo ilagay yung kugon. Pwede naman. Kasi, sayang, yung kugon bago pa lang. Wala pa siguro to 1 taon, bago pa lang. Wala po. No, matibay at makapal yung pagkalagay mo, no, ay sayang. So, i-recycle natin ngayon. Either bahala kayo, kung gusto mo na as is na yan dyan, yung yero ilagay mo dyan sa dugtong, pwede naman. Or gusto mo talaga dito sa kwarto mo na nakayero para hindi mo nang problemahin, pwede naman. And then, buhatin mo tong kugon, ilagay mo sa extension. So, bahala ka na. Basta maibigay ko yung yero, pako, alulod, red sole, yung sa itaas, kasi yung ginawa mong red sole dyan ay Yero. balat ng, dahon ng saging, no? Pako. Anong size ng pako mo? 3. Ay, 3 lang? Ganyan lang kahaba? Pampakong yero. Ah, Palta. Alright, ito na. pinapatawa lang kita, Kuya Ler, kasi alam kong pagod ka na naman. Alam kong pagod ka na naman, kaya pinapatawa lang kita. So, sigurado, 3 na ang haba niyan. O 5. Natatawa si Okay, sige. Siyempre, may 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 ang pako na ibibigay natin. Basta, ang importante ay mayari na yung bahay mo. Tapos ito, i-plywood natin. Ha? I-plywood natin yung din kasi, yan, ay mga kabay, mga sako-sako. Tapos, Pag umaalis ka, kumapas yung mga bata dyan. Kalat-kalat ng pagdating habay. Kasi pag makakumpleto umaalis kayo dito, inaakyat to ng ibang bata, kinakalat yung mga gamit nyo dyan. Baby. Siguro naghahanap sila ng pagkain. Or naglalaro lang. Naglalaro lang. Oh, Kinakalat okay, sige. yung mga ng bata. Oo, tapos yan ang Kasi gagawin hindi natin. nakakulong. Saan mo to napulot tong mga sako, yung mga plywood na mga sira-sira na, yung mga yero na mga kalawang na, Hiningi ko lang sa boss ko. yung mga sobra-sobra, yung mga tapon-tapon nila hinihingi mo. Oh, kasi mga putol-putol na, mga kalawang na, mga butas-butas na, pero nandyan pa din. Ang importante lang talaga na mayroon silang matirahan. Kaya ngayon, kahit papaano, nandito kami para maalalayan namin kayo sa bahay nyo. So, yung gagawin natin, yero, plywood, unahin mo to lagay plywood, yung Saka sasarap. kwarto. Sasarap dyan. Oo, tapos ito, pwede ng kawayan. Kawayan. Yung ganyan, Ha? Kawayan. Ito, matatanggal na to. Kawayan. Kasi pag puro naman plywood, walang sisingawan, mainit din. So, kailangan din. Ang importante dito sa loob na meron kang pagtataguan kapag oras ng malamig at buktutan. Buktutin. Dalawang kwarto to, Kuya Ler, ha? 2 kwarto. Kasi yung 1 kwarto sa atin. Digyan mo ng sabat sa gitna. Kay Ate Veronica sa kabila. Pero lagyan natin ng kunting butas. Para ma-check natin. No? Para pag naglambing-lambing tayo, napapanood lang ni Ate Veronica. Ne! Umiiling din si Ate Veronica. Ate Veronica, joke lang, ha? Baka mamaya nandito pa naman yung paa mo, isang bigwas na ng paa mo, mahimatay ako. Joke lang yun, Ate Veronica, ha? Oh, pero kung totohanan ni Kuya Le, no problem naman din. Ne! Oh. Ay, Diyos ko, Kuya Le. Oh. Ano, Kuya Le? Ayos ba yung pag-uusap natin? Ayos po. Igo mo yung ibigay namin na materyales, magagawa mo? Gagawin. Ikaw, Ate Veronica, okay sa'yo yung sinabi ko na aayusin yung bahay? Opo. Oh, plus, maglalagay din ako ng solar lights, ha?
Magbibigay din tayo ng solar lights nito after na lang. Kasi after po ng halimbawa pag nagawa na po nila yung bahay nila, no, magbibigay tayo ng mga solar lights. Kahit isa, dalawa ay okay na kasi malaking bagay po yung sa kanila para hindi didilim. Sila meron naman solar lights, kailang maliit. Nakikita ko super liit. No, hindi sapat. So, bibigyan na lang natin sila ng solar lights mga kabayan. Okay? So, uulitin ko po mga kabayan, explain sa inyo. Ang pabahay po natin ngayon, dahil ako'y nanghihinayang sa mga delivery charge na 6,000 bawat deliver. No, imagine natin kung ilang deliver pumapatak ng more or less, no? Malaki. So, yung pang bayad natin sa delivery mga kabayan, kung ang gagawin natin ay magbigay na lang tayo ng mga materyales at sila na bahala gagawa niyan, ay napakalaking advantage po yun para sa mga bahay na warak-warak, sa mga bahay na wala ng dingding, sa mga bahay na puro dahon ng saging o balat ng saging. So napakalaking bagay po yung 6,000 mga kabayan, 'di ba? No, lalo na kung 4 na balik o 5 balik, isang buong light materials na po yung mga kabayan. Kaya ngayon, ang gagawin po namin mga kabayan sa mga pabahay natin, depende tayo palagi sa sitwasyon, sa lugar, sa budget, sa sponsor, sa sitwasyon, no, kung ano ang kakayanin. Sa ngayon, yung ating mga pabahay mga kabayan ay puro light materials. Magbigay tayo ng mga light materials and then bahala na sila dyan, maghanap dyan ng kawayan, kahoy dyan sa kabundukan kasi marami naman. No? Plus po mga kabayan, ang gagawin po natin, no? Mananawagan tayo sa ating mga sponsors na pabahay, no? Na donasyon para sa mga light materials. Like for example, si Juan de la Cruz magbigay ng 5,000, si Doña Maria Clara magbigay ng 10,000, no? Si Juan Pedro magbigay ng 5,000. So kukuha lang tayo doon sa dalawa, no? Dalawang sponsor o depende sa sponsor kung magkano na makayanan ng isang pabahay na light materials. Kasi more or less ang standard po natin sa light materials po mga kabayan, 15K to 20K po mga kabayan. Sa isang bigayan po yun na light materials. Kasi syempre, explain ko po, nandiyan yung light materials, pako, yero, plywood, depende, no? And then, syempre, grocery nila, pagkain nila, bigas nila, and everything. And then, pag malayo, syempre, lahat ng sumasama sa atin, lahat ng tutor guide, lahat na nagbitbit ng mga materials, lahat din may bayad. Plus merienda, plus tobacco, and everything. So, more or less, sa standard natin sa light materials, 15K to 20K. Depende sa distance. Buti ito kay Kuya Ler, hindi masyadong kalayuan sa kalsada. Kung saan, nakatayo yung bahay niya. Kung saan, doon papark yung ating sasakyan. Kasi hindi natin nagpapadeliver ngayon mga kabayan. Yung truck na mismo natin ang naghahakot sa mga materyales. Kaysa magbayad tayo ng 6,000 per delivery. Diba? So, ulitin ko po, ang standard po natin ngayon sa light materials, 15 to 20K. Depende pa rin po yung sa distance o yung bahay kung saan po banda. Kasi kung malayo, syempre, magtatawag tayo ng maraming magbubuhat ng mga materyales, plus pagkain, plus merienda, plus bigay pa natin sila na cash. Kasi ang pinakamababa binibigay ko dito, 300, no? And then 500. Ganon po mga kabayan. Lahat na nakikita yung may bayad po yan. Kahit hindi mahagip sa kamera, behind the camera, ginagawa po namin yan. Walang libre. Kasi alam namin na kailangan din nila ang pagkain. No? Masaya sila nakasama sa team natin, masaya sila nag-tour guide, masaya sila nakabitbit sa gamit natin kahit magano o mabigat. No, ay kahit papaano pag uwi nila, pagbalik namin, mabigyan ng 300, mabigyan ng 500, conforme sa dami at conforme sa sitwasyon. Okay? So lahat ng mga nangyayari sa vlog natin, sa mga pabahay natin, sa mga nangyayari, lahat ng mga mission natin, conforme po yun sa mga bagay-bagay. Sa distance, no, sa daanan, sa budget, sa sponsor, and everything. So, lahat ng bagay, hindi yan naka-fix. Lahat ng bagay, nakaayon po yan sa sitwasyon. Meron tayong bigyan na malayo na walang plywood, dahil ang budget niya ay ganito lang. Meron dito tayong nabigyan dito ng medyo dito lang banda ay may plywood kasi kahit papaano ay ganito ang budget. Of course, like for example lang po yung mga kabayan, meron tayong nalikom na 100,000 para yan sa light materials na magbigay tayo ng pako, yero,
Alulod, etc. Kung 10 sponsors po yung mga kabayan, huhugot ako dyan ng 3. 5,000 kay Juan de la Cruz, 5,000 kay Maria de la Cruz, and then 5,000 kay Chucho de la Cruz, and 20,000 kay Ching Ching de la Cruz. So, mayroon akong 20,000. So, may natitira na 80,000. So, siyempre, mababanggit ko pa rin po yung 4 na sponsors kung sino-sino yun. Kasi yung mga sponsors natin, mga kabayan, hindi naman lahat ay magbigay ng 10,000, 20,000. Siyempre, conforme sa kakayahan nila. Meron nagbigay ng 1,000, meron magbigay ng 5,000, meron magbigay ng 20,000, meron magbigay ng 30,000, meron magbigay ng 50,000, meron magbigay ng 100,000. So, conforme po yun. So, naka-ano pa rin tayo, naka-base pa rin po tayo doon sa mga amount na pinapadala nila sa atin. So, ngayon, huhugot lang ako dyan ng 4 or 3 na sponsors para kuha natin yung 20,000 na budget para sa light materials, huhugutin ko yon. And then, yung the rest, huhugot na naman ako doon, another 20,000 para na mayroon na naman tayong ibang pamilya na mabibigyan. So, imagine, yung 100 po mga kabayan, yung 100,000 po mga kabayan, meron tayong mapabahayan more or less 5 bahay, 5 pamilya. Oh, di ba? Kaysa gagastos tayo ng 200,000, 300,000, 400,000, 150,000 sa isang bahay, sa isang pamilya lang. So, i-divide na lang natin. Kasi, yung 100,000, 200,000, ang laking nakukuha dyan para sa delivery charge. Kaya nangihinayang, mula nung nalaman ko yung delivery charge mga kabayan, 6,000, para napag-isip-isip ako. Hindi ko lubos maisip 6,000. Paano kung 10 beses ka nagpa-deliver? Nagpatayo ka ng bahay? Kundi ang laki. Ilang bahay mo na yun. So, ganun na lang po ang gagawin natin. Para kahit papaano masulit natin yung pera, masinop natin yung pera, at marami pang makakatikim. Total, magaling naman sila gumawa ng bahay. Hindi naman na kailangan bongacious na bahay. Ang kailangan na nila, yung maayos na tahanan. Yun lang naman ang kailangan nila. 'Di ba? So, marunong lang gumawa, may mga kahoy diyan, may mga tanim silang kawayan and everything. So, ganun lang ang gagawin natin. Puro light materials. Plus, less hassle, less expenses, marami ang makatikim sa biyaya, and then maraming sasaya. Okay? So, maraming salamat po. Basta, gagawin kami ng paraan kung anong magagawin namin dito sa bahay ni Kuya Ler, and then mag-uusap na lang kami ni Kuya Ler kung paano. So, Kuya Ler, pag once na may materials na dito, yung naantok kasi yung bata mga kabayan. Sige, ganunin mo lang, ihilin mo lang. So, ang gagawin namin is si Bianan, si tatay, si kapatid, si Bilas, tulong-tulong. Para hindi natin magtawag ng iba na magsahod, may pagkain. Magbibigay din ako ng pagkain para merong kakainin yung gagawa ng bahay nyo. Ha? Okay, so ayos ba yan, Ate Veronica? Oh, masaya sa balita. So, ilang kwartong gagawin natin? 2. 2. Bakit 2? Madaling kausap sa atin, Veronica. 2 daw kasi isa sa kanila, isa sa akin. Ang cute naman ang pagkasabi ni Ate Veronica. Parang totoo, no? Pero kung mangyari yun, baka mamaya, ay Diyos ko, isang itak lang ako dito. Mapugutan na ako ng liig. Okay, sige, gano'n na lang, ha? Okay, sige, babalik na lang ako dito, Ate Veronica. Basta ikaw mag-ingat ka, ha? O yung lagi kong sinasabi, iwasan yung mabinat, yung bata pa, inumin ng vitamins, no? And then, yung pagkain mo, for masustansya, kain. Kung naubusan na kayo ng dahon ng malunggay dyan, meron naman sa kapitbahay manghingi, ha? Kasi kailangan muna niya ngayon kasi bagong panganak, Kuya Ler, ha? Okay, sige. Okay, so ayan po mga kabayan, gawa tayo ng paraan. And then pagbalik natin dito, may awang Panginoon, makabili tayo ng materyales. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.